Kamusta po kayo? Kamusta kayo? Hmm. Maganda tong blind item ko sa inyo. Sa kwento ko. Alam nyo ba na isang kontrobersyal na kontratista ang nagpalagay na ng bulletproof sa kanyang mamahaling sasakyan. Ito'y para umano sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Nangangamba kasi si kontratista na dahil sa damin nilang nalalaman hinggil sa kontrobersyal na multi-billion piso flood control fund ay may gumawa sa kanila ng masama. Hindi niya malayong sila'y ipagurgor ng mga government officials na kakuntsaba nila sa proyekto sa DPWH. Hindi ko muna papangalanan kung sino ang kontratistang ito para na rin sa kanilang seguridad, pero ang SUV na pinaglagyan nito ng bulletproof ay isang Escalade na nagkakahalaga ng 14 o 16 million pesos. Clue, may kamukha po itong isang komedyanteng artista. Ayun. Samantala, nakita natin yung ginawang pagkilos ng Bureau of Customs sa compound ng Pamilya Diskaya. Halos full force po yung mga BOC officials sa pangunguna ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nang pasukin nila ang bahay/gusali at opisina ng Pamilya Diskaya na nasa San Guillermo Street, Pasig City. Tama ang ginawang ito ng grupo ni Nepomuceno. Ang kaso, wag sanang i-single out ang mga Diskaya. Totoong nasa social media na yung mga mamahaling sasakyan ng Diskaya. Pero hindi dapat sila makontento na ang kontratistang si Diskaya lamang ang talagang tatamaan nila ng gusto. Marami pa pong mga kongresista at marami pang DPWH officials at mga congressmen ang may mga mamahaling sasakyan na kung hindi man mula sa dealer na smuggler ay katas ito ng ginawang pagnanakaw mula sa pondo sa flood control projects. Maraming mga retired police and military officials na sinama si BOC Commissioner Nepomuceno, no? Yung bagong lineup niya ng BOC ay alam ko matitindi dahil yung iba diyan mga retired generals, and sana wag lamang sila mag-focus sa Pamilya Diskaya kasi kung magpo-focus lamang sila para diinan ng Pamilya Diskaya at lalagpasan nila yung ibang kontratista, ang tingin natin dito at yun din ang tingin ng sambayan ng Pilipino na ang BOC ay gusto lamang makisawsaw sa circus patungkol sa pagdinig sa anomalya sa flood control. Mahalagang malaman kung sino ang nakapagpapasok o sino nagpasok sa Pilipinas, yung sinasabing smuggled vehicles na nagpalusot dito sa Pantalan. February 24 pa kung matatandaan nyo, mahigit isang taon na ang nakalipas nang mapag-usapan ang dalawang Bugatti Chiron sports car, na kinumpiska ng Bureau of Customs. Anong petsa na ngayon? February 24 pa yun ha. September 2025 na ngayon o higit isang taon ang nakalipas. Pero hanggang ngayon po, ang BOC, ang Land Transportation Office at ang Department of Transportation o DOTR ay wala pa ring ibinibigay na pangalan kung sino ang may-ari nito at kung sino ang contact nila sa BOC at sa LTO mismo kung paano ito narehistro sa may-ari ng naturang sports car. Nung nasa DOTR pa si Vince Dizon, ang galing niyang ang dali niyang pangalanan yung mga abusadong driver na mga kamote sa kalsada. Pero nang umupo na siya at umalis na lang sa DOTR, yung attached agency niya sa LTO ay nananatiling tahimik sa Bugatti. Bakit kaya? Dahil ba ma-impluwensya ang may-ari nito? Bakit hindi ma-release ng LTO ang pangalan na sangkot nito at ang balita ko, ang magre-release daw nito ay ang DOTR? Bakit nagtuturoan sila? Takot ba sila sa may-ari ng mga Bugatti? O talagang may kakuntsaba lang sa LTO o DOTR na hindi nila mailaglag ng husto? Sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta, inamin ni Sara Diskaya na nabili niya ang ilang luxury vehicles sa Prevel Import and Export Corporation. Ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto,
na aminado rin na isang dealer ng mga mamahaling sasakyan, ang dealer ni Diskaya na Prebel ay sangkot sa car smuggling. Bilang patunay, ito rin ang itinuturong nag-angkat ng Bugatti sports car na inimbestigahan at biglang nanahimik ang isang senador, Rapi Tulfo. Ano na mangyayari rito? Wala na namang mananagot at ang magiging bahagi lang uli ito ng telenovela patungkol sa kontrobersya sa flood control fund. Ayop, hindi ito drawing, oh. Hindi sana maging ala architecture na lang na nagdo-drawing lang o puro palabas lang ang isang commissioner ni Pomoceno and of course si DPWH official Vince Dizon na dati niyan pinamunuan bilang secretary ang Department of Transportation. I hope na hindi sila bahagi ng budol administration ni Marcos Jr. Samantala, aabot sa 7 DPWH officials ang di umano'y nakalabas na ng Pilipinas. Ayon sa informante natin, no? Informante ng Tiop ni Puri, isang Katetet, isang Kaebon, ang mga ito ay hiwa-hiwalay na umalis ng Pilipinas patungo sa iba-ibang bansa. Dapat ay may official record dito ang Bureau of Immigration. Dapat din kung gaano kabilis si irrevocable resigned NBI Chief Jimmy Santiago sa pagsasabing nag-abroad noon si Davao City Acting Mayor Baste Duterte, ay gayon din dapat sila kabilis ngayon na magsabi kung nasa na yung mga immigration, kung nasa na yung mga DPWH officials na nakaalis at sinasabing aabot sila sa 7 opisyal na lumabas na ng bansa. Ito'y sa kabila ng katotohanan na ipinagbawal noon ng nagbitiw na si DPWH Secretary Manny Bonoan na bawal muna mag-abroad ang sinumang DPWH officials para available sila kung sakali mang may gawing pagdinig o investigasyon laban sa kanila. Itong si Commissioner Joel Biado ng Bureau of Immigration ay kabrad ni na Justice Secretary Boying Rimulya at Speaker Martin Romualdez at alam naman nating lahat na si Ako Bicol Party List Representative Saldico ay tao, protege o sanggang tikit ni Speaker Martin na sinasabing nag-abroad na rin kaya hindi ito pumapasok sa Kongreso. Si Saldico lang naman ang itinuturong nasa likod ng blanco sa BICAM report na pinagkunan ng multibillion pisong pondo para sa flood control projects na kung hindi man ghost projects ay mga substandards projects. Sana ay hindi magamit si Biado sa impluwensya ni Saldico bilang kabrad ni Speaker Martin Romualdez. Ito po ang Tiop ni Puri na nag-iiwan uli ng pansamantalang paalam, sayonara at adios mga amigos. Mag-ingat po lahat. God bless everyone. Thank you, Lord.